Nakasunod lang si Isabel kay Tricia. Habang naglalakad sila sa isang mall sa Makati, may hawak sila mga paper bag. Kahit pa sinabi niyang huwag na siyang ibili ng mga damit, ay nagpumilit pa rin si Tricia. Katatapos lang nila mag-lunch. Tricia was a sophisticated woman. Halos lahat ng mga pinamimili nito ay branded at talagang mahal ang presyo. She also had lots of credit cards. Napaisip siya kung anong klase ng buhay mayroon ito ngayon. Hindi niya alam kung anong pangalan ang ginagamit ng babae. Hindi niya gusto magtanong. Pero naku-curious siya kung paano nakakapagtago si Tricia. Paano ito nagkaroon ng bagong buhay, ng ibang katauhan? Mayroon ba itong bagong karelasyon? Mayroon na ba itong sariling pamilya? Napansin ko lang, sabi ni Tricia, tumingin sa kanya. Nasaan ang singsing mo? Nag-propose na ba sa'yo si Nico? Naiiling siyang tumango. Wala pang singsing. Ngumiti ito. Naiilang ka pa rin ba sa akin? Pasensya na. Mahina na yung sabi. Don't worry about me. Matagal ako nakamove on kay Nico. We don't love each other anymore. Sandali itong huminto. Siguro, kahit noong bago pa namatay si Claire. Kumunot ang noo ni Isabel, pero hindi naman niya alam kung ano ang itatanong. Nico was always busy. Nagkibit balikan si Tricia. Sobrang mahal niya ang trabaho. He was the chief of police in Los Angeles. Police officer din ako noon, pero pinaalis niya ako sa serbisyo noong mabuntis ako kay Claire. Kaya sa bahay na lang ako, at palagi rin naman siyang wala. Pero hindi ako nagalit sa kanya. Tumangutango na lang siya. Mukhang mahal nga ni Nico ang trabaho nito. Pero pumayag itong tigilan na ang investigasyon sa kaso ng kanyang ama para sa kanya at nagpapasalamat siya dahil mas pinili siya nito. Mukhang nagbago na naman siya ngayon. Dugtong pa ni Tricia. He's so in love with you. I can see that. Sana maging masaya ang pagsasama ninyong dalawa. Ngumiti si Isabel at nagpasalamat. Bahagyan nang nabawasan ang kanyang pagkailang. Pagkatapos sila mag-malling, inimbitahan siya ni Tricia sa bahay nito sa Manila. Bungalow type lang ang bahay pero sinabi nito, pag-aaral nito iyon. They had tea inside. Nagkwentuhan din sila. Marami itong itinanong tungkol sa naging pagkakakilala nila ni Nico. Nagkwento rin ito ng tungkol sa anak nito at ni Nico na si Claire. Mahal na mahal ni Nico si Claire. Malungkot ang sabi ni Tricia. Kaya natakot akong harapin siya. Pasimple niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Nasa loob na niya ngayon ang anak nila ni Nico. She wanted to protect this child for him. Sinulya pa ni Tricia ang suot na relo. Oh, it's already 4 p.m. Ihatid na kita pa uwi. Tumayo na si Isabel at sumunod sa babae hanggang sa makalabas sila ng bahay. Papunta na sila sa nakaparadang kotse nito sa gilid ng daan nang matigilan si Tricia. I forgot the car keys, sabi nito, napailing pa. Hintayin mo lang ako dito, Isabel, okay? Babalikan ko lang sa loob ng bahay. Tumango siya at sinundan lang ng tingin ng babae na nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay. Ilang minuto, nakatayo siya sa gilid ng daan. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa ng pantalon at tinignan ang text na nanggaling kay Nico. Tinatanong nito kung nasaan siya. Magre-reply na sana si Isabel nang bigla may tumigil na isang itim na van sa harap niya. Nagulat siya nang may bumaba doon na dalawang lalaki at mabilis siyang hinawakan sa magkabilang braso. Nabitawan niya ang hawak ng paper bags at nagpumiglas. Nagtangka siyang sumigaw para humingi ng tulong. Pero may tanakip ng panyo sa kanyang ilong at bibig ang isang lalaki. Bigla siyang nakaramdam ng panghihina. Binuhat siya ng mga lalaki at sa pilitang ipinasok sa loob ng van. Hindi na niya alam ang sunod na nangyari nang tuluyang mawala ng malay. Kanina pa hindi naalis si Nico ang tingin sa hawak ng cellphone. Hinihintay niya mag-reply si Isabel, pero halos kalahating oras nang dumaan, wala pa rin. Hindi niya maintindihan ang pag-alaalang nararamdaman. Napatingin siya sa front door na marinig ang tulog ng doorbell. Mabilis siyang tumayo at lumabas. Pero ang tauhang si Manuel ang nakita niya sa gate. Pinapasok niya ito sa loob.
Boss! Bati sa kanya ni Manuel pagkapasok. Nakipagkamay ito sa kanya. Pinaupo na ito sa couch. Nagawa mo ba? Tanong niya pagkaupo. Inilapag ni Manuel sa mesita ang isang picture. Ang picture ni Trisha. Nagpadala siya rito kagabi ng picture ng babae at inutusan nito maghanap ng impormasyon. Tungkol dito, ipinahanap ko siya sa database ng mga government agencies. Pagsisimula ni Manuel. Magenta Aranas, ang pangalang ginagamit niya. Malinis sa kanyang records. May ilan din siya mga properties. Inilabas naman ni Manuel sa dalang itim na bag ang ilang folders. Inabot iyon ni Nico para pasadahan ng basa habang nakikinig sa mga sumunod na sinabi ng tauhan. May bahay siya sa Laguna, pero ang permanent residence niya ay sa Maynila. Makikita mo din yan, boss. Kung sino ang bumili ng mga bahay na yan, bago i-transfer sa pangalan ni Magenta Aranas. Nagulat si Nico na mabasa ang pangalan ng buyer ng mga properties na iyon. Jerome Palma. Sa susunod na pages, makikita nyo ang bank transaction sa pagitan ng accounts sa Magenta Aranas at Jerome Palma. Pagkapatuloy pa ni Manuel. Pinasadahan ni Nico ng tingin ang bank transactions na iyon. Malalaking halaga ang tinatransfer ni Palma sa account ni Aranas. Ano ang relasyon ni Trisha kay Senator Palma para mabigyan ng ganoong kayamanan? At ito pa, boss, nang makita ko ang picture na sinandyong kagabi, parang pamilyar sa akin iyon. May inilapag ng mga picture si Manuel sa mesita. Mga stolen shot iyon ni SPO3 Arthur De Castro sa isang restaurant. Pinasundan noon ni Nico ang pulis kay Manuel, pero pinatigil na rin nang hilingin ni Isabel na itigil na niya pag-iimbestiga. Nakita ko ng babaeng iyan. Kausap noon ng pulis sa iyan. Tama nga si Manuel. Si Trisha nga ang kausap ni Arthur sa picture. Magkakilala ang dalawa. May koneksyon si Trisha kay Senator Palma. Sino bang babaeng iyan, boss? Tanong pa ni Manuel. Pasusundan mo rin ba siya? Umiling si Nico. Hindi. Ikinuyom niya ang mga kamay. Malinaw na ngayon ang rason kung bakit biglang ipakita ulit sa kanya si Trisha matapos magtago ng matagal na panahon. Nalaala niya na makita si Trisha na lumabas ang kanyang home office kagabi. She was looking for something. A video footage. Hindi niya alam. Hindi rin yun na importante ngayon. Isabel was with Trisha right now. Kailangan niya mailayo si Isabel. Pabilis na inabot ni Nico ang cellphone at i-denial ang cellphone number ni Isabel. It kept on ringing but no one answered. Binabalot ng takot ang kanyang puso. No, Isabel, please, please answer. Ilang beses na itong sinubukang tawagan pero walang sumasagot. Hindi niya alam kung ano ang number ni Trisha. Bakit niya pinasama si Isabel dito? Hindi dapat siya pumayag. Kahit nagpumilit pa si Isabel, ay hindi pa rin siya dapat pumayag. Galit na pasuntok si Nico sa mesita. He should have stayed beside her. Hindi nito dapat hinayaang makaalis sa kanyang paningin. Iminulat naman ni Isabel ang mga mata at iginala ang tingin. Sa hindi pamilyar na paligid, nasaan siya? Maingat siyang bumangon mula sa pagkakahiga sa malimig na sahig. Natigilan na malamang nakatali ang kanyang mga kamay at paa. Bumalot ang takot sa kanyang puso ng maalaala ang pagdukot sa kanya ng dalawang lalaki. Marahas niyang iginala ulit ang tingin sa paligid. Bahagya pang nakaramdam ng pagkahilo. The place was closed, parang sa lumang warehouse. Tumalo ng puso niya nang bumukas ang pinto. Gising ka na pala, sabi ng lalaki na pumasok sa loob. Hindi niya kilala kung sino ang lalaki. Nakasuot ito ng itim na t-shirt at pantalon. May baseball cap din sa ulo. Lumapit sa kanya. Napasulip siya sa baril na nasa holster sa gilid ng pantalon nito. Sino ka? Nanginginig niyang tanong. Anong kailangan mo sa akin? Pinilit niya magpakatatag. Hindi niya gustong pangibabawi ng takot. Lumuhod sa harap niya ang lalaki at pinakatitigan siya. Ikaw pala, ang kinuhumalingan ni Nico ngayon, sabi nito sa kangumisi.
Wala kaming kailangan sa'yo. Kay Nico kami may kailangan. Mas nadagdagan ng takot ni Isabel pagkarinig sa pangalan ni Nico. Nandoon din ba si Nico? Was he in danger? Nalipat ang kanyang tingin sa pinto na makarinig ng mga yabag. Ganoon na lamang ang kanyang pagkagulat na makita si Tricia. Anong ginagawa nito doon? Bakit? Arthur, banggit ni Tricia sa pangalan ng lalaki. Humakbang ito palapit sa kanila. Tumayo naman ang lalaking tinawag na Arthur. We have to call him bago pa mahuli ang lahat. Arthur? Nalaala ni Isabel ang pangalan ng pulis na tumarider kay Nico. Ito ba yun? Pero bakit? Bakit ito kasama ni Tricia? Tumingin sa kanya si Tricia. Malungkot ang ngumiti. I'm sorry, Isabel. Sabi nito. Hindi kita gustong idamay dito. But Nico asked for this. Kung hinayaan na lang sana niyang nakasara ang kaso ng pagkamatay ng konsehal na iyon, hindi na aabot sa ganito. Hindi makapaniwala si Isabel. So, this was all about that case? Kahit pa nagdesisyon na si Nico na itigil ang investigasyon, ay sadyang mapapahamak pa rin sila. Nico shouldn't have dug deeper. Pagkapatuloy pa ni Tricia, nainis itong napabuntong hininga. He's always like that. Kahit pa, hindi lamang niya hayaan ang lahat para walang napapahamak. Nakatitig lamang siya sa babae. Tricia was very different now. There was coldness in her eyes. Parang ibang tao na ito. Simple lang naman ang kailangan namin kay Nico. Pagkapatuloy pa ni Tricia, ang mga ebidensyang hawak niya at ang pagtigil sa pag-iimbestiga kay Senator Palma. Yun lang, Isabel. Hindi ka masasaktan kung susunod siya. Nangilid na ang mga luha ni Isabel. How could this woman do it? Kilala ba nito si Senator Palma? Kaya ba ito bumalik at nagpakita kay Nico dahil doon? Sasaktan ulit ito si Nico. Di kami madadala ng pag-iyak mo. Sabi pa ni Tricia. I truly don't care about Nico anymore. Gusto ko maging masaya kayo. But, I have to do my job. O maraming mawawala sa akin. Ikiniyom niya ang mga kamay. Ay, lumunok siya para patatagin ang boses. I'm pregnant, sabi niya. Dinadala ko ang anak namin ni Nico. Please, Tricia, huwag mo kaming saktan. Huwag mong alisin ulit kay Nico ang anak niya. Kung mag-isa lang siya, ay hindi siya magmamakaawa. But her child was a part of her now. Kailangan niya itong protektahan. Nakita ni Isabel ang pagkagulat sa mukha ni Tricia. Ilang sandali, nakatitig lamang ito sa kanya bago tumalikod. Tawagan mo na si Arthur. Utos ito, saka lumakad palabas. Tinignan niya si Arthur na nakangisi lang. Chinek muna ng lalaki ang mga tali sa kanyang kamay at paa bago lumabas din. Naiyak na siya na maiwang mag-isa. She was so scared. Nico, natatakot siya. Hindi lang para sa sarili at sa magiging anak, kundi maging kay Nico. Paano kami gawing masama mga ito? Oh God, please help us. She prayed. Please, huwag niyo kaming pabayaan. Tulungan niyo kami. Wala na siyang ibang mahihiling na tulong. Tanging ang Diyos lang ang makakarinig sa kanya ngayon. Ang Diyos lang ang tanging nilang pag-asa. Kanina pa pinipigilan ni Nico ang sarili magwala dahil sa halo-halong emosyong nararamdaman. Ilang beses siyang humugot ang malalim na hininga para kalmahin ang sarili. Bago muling i-denial ang number ni Isabel, nagring iyon ng ilang beses. Tumalon ang kanyang puso na sa wakas ay may sumagot. Isabel, baby, nasaan ka? Natataranta niyang tanong. Ano na pa kita tinatawagan? Bakit? Nico. Natigilan siya nang marinig ang boses ng isang lalaki. Napatuwid siya ng tayo nang makilala iyon. Arthur? Tumawa si Arthur sa kabilang linya. Matagal mo rin akong iniwasan, pare. Hindi mo sinasagot ang mga messages ko at tawag ko. Nagtatampo na ako. Nasaan si Isabel? Anong ginawa mo sa kanya? Hayop ka. Hindi na napigilan pa ni Nico ang galit. Matagal na yung gustong pagbayaran ng lalaking ito sa pag-traidor sa kanya. Kalma ka lang, pare. Muli itong tumawa. Ang girlfriend mo?
Okay pa naman siya. Humihinga pa rin. Galit ang ikino yung mga kamay na halos magdugo na. Walang hiya ka. Huwag mo siyang sasaktan. Hayop ka. Nasaan siya? Huwag mo siyang idamay dito. Fear consumed his heart. No, not her. She'll be fine, sabi ni Arthur. Basta pa, susunod ka sa gusto namin. Ilang sandali, kinalma ni Nico ang sarili. Anong kailangan mo? The video footage, sagot na Arthur. Lahat ng ebidensyang nakuha mo, laban kay Senator Palma, lahat-lahat, ibigay mo sa amin ang lahat, Nico. Hindi lang siya nagulat. Yun ang inaasahan niyang kailangan ng mga ito. Saan ko dadalhin? Pinilit niya maging kalmado. Walang mangyayari. Kung papagkanahin niya ang pagkataranta, ang galit. Kailangan niya mailigtas si Isabel. Gagawin niya ang lahat. I'll text you the address, sabi ni Arthur. Pero ikaw lang, Nico. Ikaw lang. Walang pulis. Walang kahit na sino. Kapag nakita ko na may kasama kang iba, magpaalam ka na sa girlfriend mo. Naintindihan mo ba? Just don't hurt her, he said, his breath drugged. Please. Ayaw namang makaawa pero ibang usapan na pagdating kay Isabel. He would do anything. He would lower himself. Hindi sumagot si Arthur. Tumawa lang. Pagkatapos, ay tinapos na nito ang tawag. Mahabang sadaling nakatitig lamang sa kawalan si Nico hanggang sa marinig ang message tone. Tinignan niya ang address ng isang warehouse malapit sa pier. Alam niya kung saan iyon. Sinulya pa niya ang relo. Pasado 9 pa lang ng gabi. That place was still a little crowded at that time. Lumakad siya patungo sa kanyang home office. Rage was slowly consuming his heart. Siguraduhin lang ng mga ito na hindi masasaktan si Isabel. He would kill anyone who would hurt her. He swore to protect the woman he loved, and he would do anything to save her. Anything. Napangiwi si Isabel ang marahas siyang hawakan ni Arthur sa braso at sa pilitang pinatayo. Tinanggal na nito ang tali sa kanyang mga paa. Ang sa kamay na lang ang natira. Hinila siya ng lalaki palabas ng kwarto. Tama nga siya. Isang lumang warehouse iyon. Walang gaano gamit doon. Maliban silang bakal at tubong nakakalat. Nakita niya sa gitnang parte na malawak na warehouse si Tricia. Nakaupo sa upuan. May 3 lalaki rin may armas ang nakakalat sa paligid. Posible, may iba pang mga nasa labas. Nico's on his way. Imporma sa kanya ni Tricia na makalapit sila sa kinaroroonan nito. Hindi naalis sa Arthur ang pagkakahawak sa kanya. Nangihina na siya, pero pinilit pa rin magpakatatag. Hindi niya alam kung ano mangyayari sa kanila. Natatakot siya. Baka saktan ng mga ito si Nico. Napapitlag si Isabel ang marinig ang kalampag ng mga metal. Bumukas ang metal door ng warehouse at pumasok ang isang armadong lalaki. Nandito na siya. Boss, sigaw nito. Mag-isa lang. Wala ring armas. Let him in, sagot na Arthur. Hindi na napigilang mapaiyak na makita ang pagpasok ni Nico sa loob ng warehouse. May dala itong isang itim na bag. Agad na lang tama ang kanilang mga mata at malinaw niyang nakikita ang pag-alaala sa mga mata nito. Humakbang pa ito, palapit sa kanila. Gustong-gusto niyang tumakbo, palapit kay Nico, pero baka ikapahamak nila iyon. She would remain strong for him. Nico, bati ni Tricia, tumayo na. I'm really sorry for all this. Inilipat ni Nico ang mga tingin kay Tricia. Napalitan na ng kalamigan ng emosyon sa mukha nito. Magenta aranas. Nakita ni Isabel ang pagkatigil ni Tricia. Ilang sandali lang ay natawa nito na malakas. Oh, you're really good at this, Nico. Kaya nga ang tanging nagagawa ko lang ay tirahin ka habang nakatalikod ka. Why? Why are you doing this, Tricia? Tanong ni Nico. Kailan ka pa pumasok sa ganito? Sumeryoso ang mukha ni Tricia. Nagpalakad-lakad ito. Matagal na, Nico. Nasa stage pa tayo. Nagulat si Nico. Maging si Isabel ay ganoon din ang reaksyon. At doon na nagsimula ang pagkaalam nila sa katotohanang napakahirap paniwalaan.
I thought marrying you would be great. Pagkapatuloy pa ni Trisha. Pero nang mabuntis ako kay Claire, pinatigil mo ako sa trabaho. You made me stay in our house. I don't want that, Nico. Gusto ko na magandang buhay, na maraming pera, ng kalayaan. Ayokong binibigyan mo lang ako ng pera para ipang budget sa mga pangangailangan natin. And you're too focused on your job. Kaya naman nagdesisyon ako, pumasok sa iba't ibang gawain. Until I ended up entering the illegal drugs business there. Tumigil sa paglalakad si Trisha. It was good, Nico. I don't use drugs. I just sell them. At napakaraming pera ang naipon ko mula doon. Pero dahil bigla mong tinarget ang drug lord na pinagkukunan namin ng droga, nasira ang lahat. Napatingin si Isabel kay Nico. Napaatras ang lalaki dahil sa bahagyang pagkawala ng balanse. Gusto niyang patigilin ng oras. Hindi niya gusto nasasaktan si Nico dahil sa mga katotohanan. You planned a raid on that drug lord's den. Dugtong pa ni Trisha. But it felt right. Dahil sa akin Nico, I tipped them. Pinakailaman ko ang lahat ng reports mo, ang mga plano ninyo. Madali lamang iyon dahil asawa mo ako. Sandaling huminto ang babae, napabuntong hininga. I thought, titigil ka na. At titigil na rin ang drug lord na iyon na magpadala ng mga death threats sa atin. But, it didn't happen. Hanggang sa magpadala sila ng bomba sa bahay natin, noong pareho tayong wala. And that's when Claire died because of Nico. Because he didn't stop. Hindi makapaniwalang napatingin siya kay Trisha. It was not Nico's fault. Hindi na napigilang sabihin. Tumingin sa kanya si Trisha, ngumisi. Well, I don't really care. Being with him is a big burden for me. Kaya ginamit ko ang pagkakataong iyon para makatakas bago pa ako mahuli. Bago pa mawala ang lahat sa akin. Pumunta ako ng Pilipinas para magbagong buhay. I became Senator Palma's mistress and dealt businesses with him. Drug businesses, yes. Mas malaki ang kita doon. Mas gusto ko ang buhay ko ngayon. Napahawak na sa ulo si Trisha, umiiling-iling. Pero, bigla ka na namang sumulpot, Nico. Why did you have to investigate more? Bakit may pinagpipilitan mong makipaglaban sa mga taong alam mong hindi mo naman kaya? You brought this to yourself, Nico. Ikaw ang magpapahamak sa mga taong nakapaligid sa'yo. Nagigtingan na ang mga panga ni Nico. I know that, sabi nito. I was about to stop. Titigil na ako. Dahil iyon ang hiniling ni Isabel. Titigil na ako. Pero nangyari ito. Idinamin niyo siya. At hindi ko kayo mapapatawad kapag nasaktan siya. What will you do, Nico? Singit naman ni Arthur. Ipinulupot ng lalaki ang isang braso sa kanyang leeg mula sa likuran. Napasingap siya ng bunutin ni Arthur ang baril nito at itutok sa kanyang sintido. Wala ka nang magagawa ngayon, Nico. Pagkapatuloy nito, kailangan mo kaming sundin. Bigay mo ang mga kailangan namin at matatapos na ang lahat ng ito. Mahabang sandali, nakatitig lamang si Nico kay Arthur. Isabel could see fire of anger in his eyes. Alam niya kinokontrol lamang ni Nico ang galit. May tanong lang ako, sabi ni Nico maya-maya. Kayo ba ang pumatay kay Konsehal Guevara? Natigilan siya. Alam niya kung bakit iyon itinanong ni Nico para sa kanya, para malaman nila ang katotohanan tungkol sa nangyari. Tinignan ni Arthur si Trisha. Tama ka na si Senator Palma ang nagpapatay kay Guevara. Sagot ni Trisha. Guevara wanted to become a whistleblower against Senator Palma. Gusto niyang ibagsak si Jerome dahil tatakbo rin siyang senador. Pero nagutos lamang si Jerome. Ang pumatay pa rin kay Guevara ay si Villegas talaga. Kaya tama lang na nakakulong siya. Nanlambot ang mga tuhod ni Isabel. So, that was the truth. His father really did kill someone. Kahit iniutos lamang iyon dito, pinilit niyang paniwalain ang sarili noon na hindi ito kayang gawin ng kanyang ama, pero mali siya. Totoo nga, na kahit gaano makakilala ang isang tao, may mga bagay pa rin malalaman ka patungkol dito. Kung wala ka ng tanong, ibigay mo na mga kailangan namin.
Sabi ni Tricia. Itinapon ni Nico sa sahig ang itim na bag. Nandyan ang lahat ng kailangan ninyo. Lahat ng ebidensyang nahanap ko. Maging ang mga impormasyon tungkol kay Senator Palma na magpapakitang marami siyang kahinahinalang transaksyon. Lumapit si Tricia sa bag at kinuha iyon. Binuksan nito iyon para i-check. Back up. Nandyan na lahat. Sagot ni Nico. Tumango-tango si Tricia. Hindi mo na rin siguro ipipilit na pag-iimbestiga sa kanya, hindi ba? Hindi na. Well, that's good. Ngumiti si Tricia bago tumingin kay Arthur. Let her go. Sabi ni Nico. Naibigay ko na ang lahat kaya pakawalan niyo na siya. Nanginginig na ang buong katawan ni Isabel. Bumutuhin nga si Arthur na nasa kanyang likuran. Hindi ganun kadali ang lahat, Nico. Alam mo yan. Alam mo kailangang patahimikin ang mga pakialamero. Inalis si Arthur ang pagkakatutok ng baril sa kanyang sentido para itutok kay Nico. Napasigaw siya na makarinig ng malakas sa putok ng baril. Sumirit ang dugo sa harap niya mula sa kamay ni Arthur. And then, there was another gunshot. Nakita niya ang pagbagsak ni Arthur sa sahig. Dahil sa tama ng bala sa kanang dibdib nito, tuloy na bumigay ang kanyang tuhod at napabagsak sa sahig. Hindi niya alam kung ano nangyayari, pero sigurado siyang nanggagaling ang mga pagbaril mula sa itaas sa parte ng warehouse. Madilim sa parteng iyon. Napatingin siya kay Nico ng tumakbo ito, palapit kay Tricia, at angkang bubunot ng baril mula sa likod. Nico tackled her and slapped her hard in the face. Mabilis nitong naago ang baril. Tumayo si Nico. Nakatutok ang hawak na baril kay Tricia na nakahawak sa pisngi. Lumapit sa kanya si Nico at niyakap siya ng mahigpit. Napaiyak siya ng malakas. Nagsumiksik sa proteksyong ibinibigay ng katawan ng lalaki. Nakita niya ang pagluhod ng mga tauhan ni Arthur. Ang pagbitaw ng mga ito sa hawak ng mga armas. Na magsipasok sa iba't ibang parte ng warehouse ang maraming lalaki na may hawak ng mga baril. They were all wearing civilian clothes. We're clear. Narinig niya yung sigaw ng isa sa mga lalaki. Binuhat siya ni Nico at naglakad sila palabas ng warehouse. Hindi pa rin tumitigil sa pag-agos ang mga luha ni Isabel habang nakatitig sa mukha ni Nico. They were safe. Everything happened so fast, but at least they were safe. Mayingit siya pinasok ni Nico sa loob ng backseat ng isang kotse. Sunod din itong pumasok. He kept her face. Worry was in his eyes. Sinaktan ka ba nila, Isabel? Nag-alala nitong tanong. Umiling siya at niyakap ulit ito. Thank you for coming here. Ginantihan ni Nico ang yakap niya ng mahigpit. You're safe now. You're safe now. Humiwalay si Isabel rito na bumukas ang pinto ng driver's seat at pumasok ang isang lalaki. Hospital? Tanong nito, lumingon sa kanila. Nagulat siya na makilala si Lyndon. Tumango si Nico. Tinanggal ito ang relo at tinaabot kay Lyndon. Salamat pare. Nagkibit balikat lang si Lyndon bago pinaandar ang kotse. Tumingin siya kay Nico. Nagtatanong ang mga mata. I asked Lyndon for help, sabi nito. Kagabi ko pa siya nakausap. Noong magduda ako sa mga ikinikilos si Tricia. Kanina na makakatanggap ako ng tawag na dinukot kanila. Tinawagan ko rin si Lyndon. Kahit tinakot ako ni Arthur, hindi ako nagpadala doon. Mga tauhan ni Lyndon ang nagligtas sa atin sa warehouse. Tanong niya. No. It was the SWAT team. Alam ko na marami pa ring tao sa lugar na ito ng ganitong oras. Para hindi mapansin ni Arthur na may susunod sa akin, sinabi ko, magsuot sila ng civilian clothes at magkunwaring civilian sa paligid. Madali lamang nilang napatahimik ang mga bantay sa labas ng warehouse, kaya agad na nakapasok mga sniper. Sumulyap si Nico kay Lyndon. Mabilis lamang para kay Lyndon ang kumontak ng SWAT team at gumawa ng plano. Tumangutango si Isabel. Hindi niya alam kung ano ang totoong trabaho ni Lyndon, pero ayaw niyang magtanong. Napakarami rin nangyari ngayong araw. That watch, sabi pa ni Nico, ang tinutukoy ay ang relo na inaabot kay Lyndon. It has GPS and recorder. Narecord ko ang lahat ng usapan kanina sa warehouse. Sapat ng ebidensya iyon
para maidiin si Senator Palma. Tumingin siya kay Nico. Hinaplos niya ang pisngin nito. Are you okay? Marami itong nalaman kanina sa mga naging usapan nito at Tricia. Mga bagay na napakahirap paniwalaan. Ngumiti ito. I'm fine. Baliwala na sa akin ang nakaraan, baby. Ang mahalaga ay ligtas ka na. Ikaw naman ang pinunta ko dito. Ikaw ang mahalaga sa akin. Her heart jumped with joy because of that. Niyakap siya ulit ito. Sinubsob ang mukha sa leeg nito. She was thankful that God heard her prayers. Ligtas na sila ngayon. Tapos ng lahat. Nakatitig lamang si Isabel kay Nico habang pangkot siya nito papasok sa loob ng kwarto. He brought her to his place. Sinabi nito na nagpadala na ng driver na susundo sa kanyang mga kapatid para dalhin din doon. Napag-usapan na lang doon na lamang sila titira mula ngayon. Maingat siyang nilapag ni Nico sa kama. Hinaplos ito ang kanyang buhok. You sure you're okay? Tumango siya. Pagkatapos sa mga nangyari sa warehouse, ay dumiretso sila ng hospital. Ipina-check up siya ni Nico habang kinakausap nito ang mga pulis na nandoon. It was a rough night, pero masaya siya dahil pareho silang ligtas. Buhay pa ba si Arthur? Tanong niya. 2 beses itong nabaril kanina. Nahiga sa kanyang tabi si Nico. Niyakap siya ng mahigpit. Oo, hindi naman siya napuruhan. Sanay ng mga SWAT team sniper sa ganoong sitwasyon. That was the only way to disarm someone with a hostage. Si Tricia, makukulong siya. All for past crimes are revealed. Haharapin niya ang lahat bilang si Tricia Larson. Sandali itong huminto. I can file for divorce now. Dahil babaliwalain na ng korte ang death certificate niya. Gagawin ko ang lahat para mapabilis ang file ng divorce namin at maaprubahan ka agad yun ng korte sa States. Hinapros ito ang kanyang pisngi. Wait for it, okay? Tumango si Isabel. Nakahanda siya maghintay para kay Nico. Si Senator Palma. Naibigay ko na sa prosecutors ang lahat ng ebidensyang hawak ko. The prosecution team will deal with him. Labas na ako. At isa pa sigurado, magsasalita na sila Tricia at Arthur laban kay Palma para mapababaan ang kanilang sentensya. Pinakatitigan siya nito. At siguro naman, magsasalita na rin ang papa mo. Wala nang titanong pa si Isabel. Kailangan na niyang tanggapin ang mangyayari sa ama. His father still needed to face his own punishment. Ibinaba ni Nico ang mukha palapit sa kanya para halikan siya sa mga labi. Agad yan tinugon ang halik nito. Bahagyang naglayo ang kanilang mga labi para sumagap ng hangin. Their eyes met and she could see love in Nico's eyes. It made her heart flutter in her chest. Can we do it now, baby? Tanong nito, his eyes begging. Tumalo ng puso ni Isabel. He could do anything he wanted, pero mas pinili pa rin ito magpaalam sa kanya. Nangilid na ang kanyang mga luha bago tumango. She didn't care about anything anymore. Nico was hers, and she was his. Kumislap ang mga mata ni Nico. Mga halikan ulit siya nito na magsalita siya. Be gentle, she whispered. Nahihiya siyang nagpatuloy. I'm pregnant. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan ni Nico. Shock registered in his handsome face. Ilang sandali itong nakatitig sa kanya. Parang hindi pa rin makapaniwala. Maya-maya isinubsob nito ang mukha sa gilid ng kanyang leeg. Nalaki ang kanyang mga mata na maramdaman ang pamamasa ng parting iyon. Was he crying? Italas ito ang isang kamay para haplusin ang kanyang buhok. Nico, she croaked. Why was he crying? I almost lost both of you, sabi ni Nico. May sakit sa boses. Hindi ko dapat hinayaan kang sumama sa kanya. Hindi ko. No, stop. Niyakap na ito na mas mahigpit. Hindi na gusto sisihin ito ang sarili. It's not your fault, Nico. You saved us. Prinotektahan mo kami. Nico, tinapad mo ang pangako mo.
Walang nangyaring masama sa amin dahil sa'yo. Inaangat ni Nico ang katawan para pakatitigan siya. Thank you, he murmured, for everything, Isabel. For making me this happy. For staying with me. Her tears fell. Ikinulong niya ang mukha ni Nico sa magkabilang kamay. I will stay with you always, Nico. Kahit gaano pa kakomplikado ang lahat, we will build a family together and we will protect each other. I love you. Ngumiti naman ito, tumango-tango. Binaba ang mukha sa kanya. And I love you too. Maingat na naupo si Isabel sa isang upuan. Tumabi sa kanya si Nico at hinawakan ang kanyang kamay. Nasa visitation area sila ng Bilibid para bisitahin ang kanyang ama. Ilang saglit lang naman ay lumabas na ito kasamang isang pulis. Naupo ang kanyang papa sa kanilang tapat. Sinalipan ni Papa Carlo ang malaking umbok sa kanyang tiyan. Bago ibinalik ang tingin sa kanila, ngumiti ito. Lalabas na ba ang apo ko? Isang buwan na lang, Papa. Masayang balita ni Isabel. His father looked better now. Matagal ang umamin ng kanyang ama sa kasalanan nito. Maging sa koneksyon nito kay Senator Palma. Sinabi ng kanyang papa na inutusan nito ng senador na patayin ang konsihal. At dahil malaking utang ng kanyang ama sa senador, ay sumunod ito. Tinakotin daw ito ng mga tauhan ng senador na sasaktan ng pamilya kapag hindi sumunod at kapag nagsalita. Nakakulong na si Senator Palma. Mas marami pang baho ang lumabas dahil sa investigasyon ng prosecution team ng gobyerno. Pero sa balita na lang nila nalalaman iyon. Tumigil na rin si Nico sa pagtulong sa pag-iimbestiga ng mga kaso. Sinabi nito na mas mahalaga sila kaysa trabaho nito. Tumangutango si Papa Carlo. Bumisita ulit kayo kapag lumabas na siya. Gusto ko rin makita ang apo ko. Oo naman, Papa. Bukas bibisita rin dito. Sina Luna at Carlo. May mga pasok pa lang kasi sila. Makikita ang kasiyahan sa mukha ng ama. Tumingin ito kay Nico. Salamat sa pag-aalaga sa kanila. It's nothing, sabi ni Nico. Responsibilidad ko si Isabel at ang mga taong mahalaga sa kanya. Tinignan ni Isabel si Nico na ngayon ay asawa na niya. Mahigit 4 na buwan na, wala na maikasal sila ni Nico. Pagkatapos maaprobahan ng korte ang divorce nito kay Tricia. It was not easy, but it was worth it. Wala na sa iba pang mahihiling. Sandali pa sila nagkwentuhan bago natapos ang oras ng visitation. Inalalayan siya ni Nico sa paglalakad hanggang sa makarating sila ng kotse. Mula nang sila ikasal ni Nico, ay tumigil na rin siya sa trabaho. Tinanong pa sa kanya ng asawa kung ayos lang iyon at hindi siya napipilitan. She was not. Gusto niyang protektahan ang magiging anak nila. Gusto niyang pagsilbihan si Nico at ibuhos ang lahat ng oras sa pagbuo ng kanilang pamilya. Saan mo gusto mag-lunch? Tanong ni Nico. Hinaplos sa kanyang tiyan. Anong gustong kainin ni baby ngayon? Lumabi si Isabel. Burger and fries. Natawa ang asawa. Mukhang mahilig siya sa fast food Ngumisi siya. She was craving for salty foods now. Nung huli magpa-ultrasound sila, inalaman nila, babae ang kanilang magiging anak. May naisip ka na bang ipapangalan sa kanya? Tanong pa ni Nico. Ako ang mag-iisip? Tumango ito. What do you want? Susundin ko kahit anong gusto mo. Napangiti si Isabel. He was always like that. She was being spoiled by her husband too much. Sandali siya nag-isip. A name? Sinulyapan niya si Nico na nakatitig lang sa kanya. A daughter's name. Claire, sagot niya. That was what her heart wanted. Yun ang pangalan ng anak ni Nico noon na namatay. Alam niyang hindi nawawala ang parteng iyon kay Nico. At gusto rin niyang mabuhay ang alaala ng anak nito sa magiging anak nila. Nakita niya ang pagkatigil ni Nico. Pero ilang sandali lang ay ngumiti na ito. There were tears in his eyes now. Lumapit sa kanya at hinalikan siya na mariin sa mga labi. I love you. You know that, right? He murmured in between their kisses. So much.
Yeah, I do. Isabel chuckled. And I love you too. Nico Larson. Dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Nico at Isabel. Samahan niyo po muli ako sa panibagong kwento na ibabahagi ko sa inyo. Marami pong salamat. God bless everyone.